no? Itong si Dean Chase, no? Na mukhang meron siyang hawak na official police investigation report kung saan sa kauna-unang pagkakataon ay malinaw na dinadawit hindi lang ang Marcos Jr. sa mga pulboronic, kung hindi pati ang ating First Lady, Liza Araneta Marcos. Yes. Balikan na natin, folks, kung bakit nagkaroon ng trending na bangag-bangag, ngiwi-ngiwi at butod-butod. Pero pag-focus tayo sa bangag. Balikan natin kung bakit ba nagkaroon ng bangag issue. Maliban doon sa statement ni Pangulong Duterte noong January doon sa hakbang na may isog. May mga pangyayari na talagang magpapatunay na itong mag-asawang ito ay tunay ngang bangag. Tunay nga. Babalikan natin yung PDEA leaks, di ba, sa Senate. Then, ang pag-expose ni Cathy Binag na inabutan siya ng polboron o inalok siya ni Lisa Tanas. Ang sabi nga, do you want? Tapos ngayon, ito ang report sa Beverly Hills Police na kung saan may mga witnesses pala. So, So, I stand corrected. Hindi pala ito yung kaunang-unahan na informasyon na nadawit din sa pulboronic ang Liza Araneta Marcos. Pangalawa na nga pala ito. Ang unang nagsabi ay si Cathy Binag na sinabi niya nung nandun sila sa tahanan ng mga Marcos sa Nara Street, sa Forbes Park, ay inalok siya ni Liza Marcos at mukhang nagpanik nung sinabi ni Cathy Binag na hindi siya gumagamit. No? At ang tanong, why are you here? No? Medyo na-nervous sila. No? Pero yung issue ng bangag laban kay Marcos Jr., well, bago pa mailunsad ang maisog noong Enero 2024, sinasabi na talaga ni dating Pangulong Presidente Duterte nung siya ay mayor sa Davao, nakakatanggap na siya ng ebidensya na itong may isang kandidato daw, hindi pa niya pinangalanan, no? Para presidente, at gumagamit ng pulboronic kapag siya'y dumadalaw dyan sa syudad ng Davao, kasama yung mga anak-anak ng mga pinakamayayaman dyan sa Davao. Doon sa maisog ng Enero niya, in-identify kung sino yun, at sinabi nga niya, ito ay si Marcos Jr. Kaya naman importante po huwag po tayong matakot na magbangag-bangag dahil ito pong bangag-bangag, ang pinanggalingan niyan ay si Tatay Digong mismo. Wala nang iba base sa mga impormasyong binigay sa kanya bilang isang alkalde at bilang isang presidente na rin. No? Pero itong si Liza Araneta Marcos, bukod kay Cathy Binag, walang sinabing pulboronic din siya ang ating dating presidente. No? Yeah. At ang kauna-unahang indikasyon na mukhang pulboronic din siya ay itong police report na ibinasa ngayon ni Dean Chase. So, Marlica, sabihin mo nga, ano yung mga nakasaad dun sa police report na bago? Meaning, kasi binasa niya yung isang police report na alam niya may kopya ka. Pero meron siyang additional na nakuha. At ano yung mga dagdag na impormasyon na nakuha niya na wala dun sa police reports na hawak na rin? So, sinabi niya, dun kasi sa unang police report na nirelease sa akin, ng Beverly Hills Police, walang witnesses. This time, may mga witnesses, di ba? May mga statement. May mga statement na nung nasa Waldorf Hotel sila at nag-happy sila, nakitaan ng parang reaction itong si yung namatay na di umano na over-D. Okay? So, at ito ay sinabi ni Lisa, based na dun sa document na normal lang na reaksyon ng nagbabangag. Okay. So, kung ganyan, di ba? Kung ganyan na nakita na pala ni Lisa Tanas at binaliwala niya yung manifestations ng isang nagbabangag, dapat siya managot dahil hindi niya bilang isang first lady, I hope, kung matino siya, mahalaga ang buhay ng tao, mahalaga yung nakikita mong danger, di ba? So, dapat tumawag na kaagad ng paramedics or 911 kasi may gano'n ng eksperyensya. So, dinownplay niya. In fact, sabi ng isang witness, itong si Liza Araneta Marcos, ang siyang nagsabi, wag muna tayong tumawag ng tulong. Kasi normal lang yan. Dilipas din yan, kumbaga. Hindi natin alam kung yun talagang dahilan o nagdadahilan lang siya dahil alam niya na kapag tumawag ng tulong, nandoon siya. At hindi po pwedeng i-deny na nandoon siya. No? So, yan po ang isang bagong indikasyon, no? Na meron na talagang witness na nagsabi na nandoon si Liza Araneta Marcos. So, wala nang kaduda-duda. Kasi doon sa nakuha ang police report, wala mga pangalan. No? Wala. Pangalawa,
na siya ang nakapansin at nagsabi na magpahinga ka lang, diyan ka lang. At nung nagmungkahi na tumawag ng tulong, ang nagsabi na wag na muna ay si Lisa Araneta Marcos. No? Now, bukod pa doon, ang pinakadaming is ano yung mga nakita doon sa lugar kung saan natagpuan nga yung unconscious body ng isang Pilipino. No? Ano ba yung sabi ni Lindsay? Based sa blood din, meron talagang nakita na pulburon na kung saan naging dahilan nitong ng kanyang pagkamatay, di ba? Kasi hindi naman siguro ilalagay sa police report yon kung walang nakita. Correct. So based on that police report na recent, according to Din Chase, talaga namang dapat mapanagot itong mag-asawang bangag. To be specific, no, yung powdery white substance, parang nakalagay sa lamesa, tapos parang nakalagay sa pera, di ba? At saka meron ding powdery white. May mga pera nakita sa table. Na meron din nakaroon ng powdery white substance. Yeah. At parang meron din sa mirror, no, ng mga powdery substance, no? At although doon sa police report, hindi pa nila ma-identify kung ano yun. Kasi syempre, dadalhin pa sa laboratory. Siguro sa susunod na police report, ma-identify na kung ano yung substance na yan. Kung pulburon ba or pulboronic. Alam nyo na naman ang depression ng pulburon, ng pulboronic. Yung pulburon, dahilan para magka-diabetes. Ang pulboronic, dahilan para maging bangag. Yan. Kaya naman talaga, hindi dapat natin tigilan ang dance race ng bangag. Ngiwi. Butod. Kasi mag-asawa talagang dalawa sila ang talagang sumisira sa kinabukasan ng bayan. Now, 3 krimen ang iniimbestigahan ngayon ng Los Angeles. Isa yung involuntary manslaughter, isa yung droga, at hindi ko malala kung ano yung pangatlo. Reckless endangerment ata or something. No? O yung refusal to provide assistance sa pasyente. So, 3 krimen. Now, granted na ito ay hindi masyadong malalalang mga kaso kasi hindi naman murder, no? Kumbaga, involuntary manslaughter is parang ano lang yan, reckless imprudence sa atin, no? Halos walang kulong yan. Ang punto ay, ang importante, napatunayan na nandoon sa isang room kung saan namatay ang isang tao na mukhang namatay dahil sa drug overdose, ang Lisa Araneta Marcos, kasama ang mga pinaghihinalaang mga narcotics. Yun lang yung sabi sa police report. Hindi nila in-identify kung ano yun. Kasi wala pang lab test. Pero suspected narcotics. Okay. Go ahead, boss. So yan, damning yan. Yeah. Bakit? Ang first lady natin, anong ginagawa dun sa room kung saan obviously may gumagamit ng mga droga at obviously yung paggamit ng droga ang kinamatay na isang Pilipino na galing sa isang altang pamilya. Yeah. So, meaning, nagko-corroborate yung statement ni Cathy Binat sa pag-alok sa kanya ni Lisa Marcos doon sa bahay niya dito ngayon sa pangyayari sa Beverly Hills, doon sa incident nga. So, kaya ngayon, mga kababayan, sa dami-dami na mga issue na nangyayari ngayon at patuloy pa rin kayo nagpapabudol dito sa mag-asawang ito, talaga naman ang bansa natin ay polboronic country na sports. Dahil nakikita na yung mga pangyayari, kidnapping, involved si Lisa sa kidnapping, lahat. So, ang nakakalungkot dito, dito sa Europa, lumalaban tayo dahil nga isa sa dahilan kung bakit pinakidnap ang Pangulong Duterte, kasama dito sa mga isyong bangag-bangag na ito, ang pagsabi ni Pangulong Duterte na si Marcos ay bangag. Ito'y lahat pinagsama-samang galit ng bangag administration dahil sa ini-expose hindi lang ng Pangulong Duterte at nating mga nagsusupport sa kanya. Malinaw naman dun sa interview ni Lisa Araneta Marcos kay Tung Ying. Ay talaga, anong klase yan, no? Tatawagin mo yung presidenteng bangag. Yeah. Anong masama kung tatawagin bangag? Kung merong ebidensya na nagpapatunay na bangag nga. Tapos ngayon, nagagalit siya dahil tinawag ang sponsor niya na bangag. Ano ginagawa mo sa kwarto na minamatay dahil sa paggagamit ng suspected narcotics? Na sangkatutak na suspected narcotics. Hindi ito isang lugar lang na may narcotics. Maraming lugar na meron narcotics. So talagang lumalabas na nagkaroon ng session doon. Bagaman, hindi pa kumpirmado kasi nga ang susunod na police report identify kung ano yung powdery white substance na suspected narcotics. Pangalawa, no?
Hindi ko lang maintindihan bakit hindi dinrug test ng Los Angeles Police lahat yung mga tao na naroon. Diba? Well, hindi rin natin alam. Kasi nga, based dun sa aking puting ahas, ay inayos, okay, ginawa ng paraan at nagkaroon ng what they call that, extended immunity si Satanas. Anong masasabi mo doon bilang isang abogado? Mali yan. Kaya daw naka-audit daw. Ano mali yan. Dahil hindi automatically entitled to immunity ang isang First Lady. Entitled lang siya kung kasama siya ng Presidente on an official mission. Yeah. Huwag nyo namang sabihin official mission yung pulboronic session. No? At Yeah. saka yung pagpunta niya doon, hindi naman niya kasama ang Si Presidente. So malinaw na hindi talaga siya entitled to immunity. Bagamat, sabi din ni Dean Chase, no? Matapos siya makakalap ng mga unang impormasyon, hindi na nag-release ng karagdagang pang impormasyon. Matapos ang mga Asian-looking men ay nakitang nakipag-ulo doon sa Beverly Police according to that report. Kaya nga hindi nga, at aside from that, folks, yung pinalabas ko na pulboronic video, at yun ay authenticated. Correct. Diba? So parang ngayon, nagkakaroon na ng, kung hindi probable cause, no, reasonable evidence na nagpapatunay na talagang ang junior at ang kanyang esposo ay posibleng mga bangag. Mga bangag. Possible Kasi na mga bangag. Kay Marcos Jr., pulboronic video, duly authenticated. Yeah. PIDEA leaks. Yung confidential informant, okay, ni Agent Morales. Yung impormasyon na nakalap ni Presidente Duterte nung siya ay mayor pa, no, na talagang gumagamit ng pinagbabawal na droga. Dito naman kay Lisa Araneta, yung si Cathy Binag, at saka yung sa Beverly Hills. Now, ito ang pinakamalakas na ebidensya. Yes. Kasi ito ay impartial investigation dahil meron kang namatay at ito ay nanggagaling sa kapulisan ng Estados Unidos. No? Kung may duda tayo minsan sa katapatan ng pulis sa Pilipinas, dahil lalo na nandiyan yung Torre, no? Siguro naman walang magdududa sa katapatan ng investigasyon na ginagawa ngayon ng Hollywood Police Department. Yeah, and I hope talagang lumabas na yan sa lalong madalang panahon. Kaya, in connection, kung bakit nandito ako, biktima ng mag-asawang pulboronic, itong si Pangulong Duterte. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na wag tayo, pag may mga events tayo dito, whether birthday ni Pangulong Duterte, birthday ni Vice President Sara, na hindi tayo pwede magbangag-bangag. Kasi hindi magpaka-decente tayo. Dapat talagang may respeto tayo sa event. Sabi ko nga, paano mo re-respetohin itong mga bangag na ito kung mismo sila ang nagpa-kidnap sa Pangulong Duterte dahil nga ito ay resulta ng kanilang pagiging addictus benedictus, pagiging bangag, pagiging polvoronic. So, kaya wala na silang hiya. Kahit nilabag nila ang batas sa Pilipinas, parang they don't care, di ba? So, yun yung resulta nito, folks eh. Kaya, pinamumunahan tayo ng mag-asawang bangag at ng iba pang mga gabineting bangag. May sinabi si Cathy Binag dyan actually eh. And by her own admission, no, sabi ni Lisa Araneta Marcos, talagang naging bad shot na si VP Sara. Yes. Matapos na nakitang nagtatatawa doon nga sa Maisog Rally kung saan pinangalanan sa kauna-unahang pagkakataon ni Tatay Digong kung sino yung kandidato para sa presidente na naging presidente na nga na di umano ay gumagamit ng droga habang nasa syudad ng Davao. No? At sabi talaga niya, yan ang dahilan kung bakit bad shot. Bad shot na siya sa akin. VP Sara. No? At dahilan nga, matapos itong pangyayaring ito, na nagsampan na ng impeachment sa complaint laban kay Sara. No? So malinaw na importante na ilabas natin yung bangag-bangag-bangag. Correct. Kasi ito yung pinagmulan ng gulo sa panig ng Duterte at ng Marcos. At kung ikaw ay tunay na naninindigan para sa mga Duterte, unang-una, dapat wakwakan ng mga Marcos kasi in the first place, ang pinagmulan ng lahat ay pagiging bangag nila. Bakit sila magagalit na tatawagin silang bangag? Kung totoo naman. Correct. Ay nakakatawa dyan, folks, marami kasing nabubudol yung mga mambubudol. Akala natin, nabudol na tayo, hindi na tayo magpapabudol muli. So ngayon, may mga nakakapasok sa hanay natin na akala natin para kay PRRD.
pero nasasaktan sila kapag sinasabi nating bangag o adik o magnanakaw ang pamilyang ang pamilyang Marcos, lahat sila. So ang tanong dito, mga kababayan, ito bang mga taong ito, imagine na sasaktan sila sa bangag, sa magnanakaw, sa issue ng mga Marcos, at hindi dapat natin binabanggit ito kapag nandoon si Amy Marcos. So, ano to? Saan sila sumusuporta? Kay PRD o sa mga bangag? Or talagang produkto sila ng kultura ng Marcos dahil naniniwala sila doon sa pagiging imeldific. Only the beautiful must be said. Lalong-lalo na akong birthday. Ay kulang na lang, gusto ata tayong paawitin ng may bagong duka. May bagong bangag. Oy, ayan. May bagong bangag. Kaya gagawa ko. Sasabayan ng mga moves na bangag. No, kasi ang dami kasi nagme-message sa akin na talagang galit na galit sila, na yan follow daw nila yung mga taong pinoprotektahan si, yung mga Marcos. Spokes, ulit-ulitin natin. Sinasabi nila na magbigay daw tayo ng respeto kay Inday Sara. Nagbibigay po kami ng respeto kay Inday Sara pero hindi niya kami sinusupil sa aming pagsasalita laban sa mga Marcos. Kasi ito ni Mayor Baste, di ba? So hindi totoo na dapat tayo ay magbait-baitan kapag kaharap ang mga Marcos. Hindi po ako nagbait-baitan. Hindi rin si Spokes nagbait-baitan dahil narinig niya mismo ang winakwak ko kay Amy Marcos. Ulitin mo nga kung ano yung winakwak ko sa bruwang yun. Walang personalan to, pero yung kapatid mo at saka yung sister-in-law. Bangag. So bangag, rider din bangag. Hindi lang yun mga kababayan. Malutong na malutong. Bangag. Kung nakikita nyo, nakatayo kami doon, nakaganyan ako, di ba? Yun ang pinag-uusapan. Ang sabi, pinapalabas kasi nila, naduwag daw ako para ganun kay Amy. Anong gusto nyo? Barbaric act? Sasapakin ko si Amy? Walang ganon. So, habang nakaganon ako, siyempre, disente ang dating ko, sabi ko sa kanya, eto eksena. Sabi niya, bakit ka magalit sa akin? Sabi ko na walang personalan, kapatid mong bangag. Sabi ko na yung sister-in-law mong bangag, pero nakapost pa rin ako, di ba? Hindi halata ng ating mga palangga. Akala niya nag-emote lang ako. Yun yung katotohanan doon, kahit tignan mo yung video doon. At ako, sinabi ko rin sa kanya ito, first time na sasabihin ko ito, ha? Nung tinabi niya, bakit ka ba, alam mo, naka-third person pa siya. Bakit pagalit si Harry Roque, si Maharlika sa akin? So sinabi ko, alam mo, ako meron tayong GC. At alam mo na akong pinakahuli-huling bumitiw sa'yo. At sumuporta dun sa desisyon tanggalin ka dun sa GC, okay? Pinanggan siya sa GC. Kasi nga, naniniwala naman ako na talagang gusto niya pangalagaan yung pangalan ng Marcos. Yeah. Kaya lang, pinaasa niya tayo doon sa isang punto na sasabihin na niya ang totoo. At tinanong ko siya muli, nung kami na nanghalian, bakit pa kasi hindi mo pa sabihin bangag ang kapatid mo? Yeah. Ang sagot niya, consistent. Pangalawang beses niya sinagot yan. Kasi wala akong ebidensya. Hindi ko naman nakikita yan. Halos di ko nga sila nakikita. Mga anak ko pumupunta sa Malacanang, pero ako hindi na pumupunta. Dahil to quote her, gusto ko silang patayin. Okay? Unquote. Okay? Unquote. Yeah. Oo. So, pero hindi niya sinagot yung tanong. Kasi naniniwala naman ako na kung nabasa niyo yung Rolling Stone magazine na nung siya ay nasa Oxford, siya yung taga-bili ng kilo-kilong cocaine. Nasa Rolling Stone magazine yan, ha? Hindi yan invento lamang. Inuulit ko lang kung ano sabi ng Rolling Stone magazine. Siguro, alam naman niya na may problema. At kung doon pa lang, kolehiyo pa lang, meron ng problema, alam niya na may attempts din na para pumasok sa rehab. Although that's covered by privacy. Alam ko yun, we respect that. Pero at least alam niya kung bangag o hindi ang kapatid niya. And yung issue naman ng pagiging fagag, hindi ito petty as you say. No? Yeah. Kung hindi, ito ay isang impormasyon na sakop nung sinasabi ng saligang batas na may karapatan ng taong bayan na malaman. Kasi ito'y nakakaapekto sa buhay ng ordinaryong Pilipino. Kung bangag ka, talagang kakaladgarin mo yung bansa natin sa gera na wala naman tayong kinalaman. Kung bangag ka, wala kang solusyon sa problema ng kagutuman. Wala kang solusyon kapag merong mga abiryang dumaan sa Pilipinas. Kaya naman yung sinabi niya, matapos ng isang malaking bagyo na dumaan sa Pilipinas, anong gagawin natin?